Hi everyone, it's me Joanne and welcome to Joanne's Kitchen. So today I will recreate a kutsinta recipe that my friend gave me over the weekend. So sabi niya napakadali at napakasarap na all-time classic meriendang Pinoy ito. But this time, gagamit tayo ng dulce de leche na sauce at bubudburan natin ng konting cheese on top. So, I tried to buy a fresh nyog para grated nyog yung gagamitin natin pero hindi maganda yung quality niya. So, we resorted to using the caramel sauce which is masarap siya, dulce de leche or caramel sauce. The kutsinta itself is very chewy, malambot, exactly the same taste na nabibili natin sa palengke or merienda shop sa Pilipinas. So tara, umpisahan na natin. So let's make the dulce de leche or caramel sauce first. Kailangan gumamit ng pressure cooker. Dapat nakasubmerge yung mga condensed milk sa tubig and boil for 45 minutes on a low flame. After 45 minutes, ay palamigin muna ito bago ito buksan. I have a separate video how to make one, so the link is in the description box below. Next ay mag-prepare naman tayo ng ating mga kutsinta molds. So I use the metal molds na 7 cm ang diameter at 4 cm ang height. So saan ko ito nabili? So nabili ko po ito sa Footscray Market dito po sa amin. So you can also check Amazon or eBay or Temu or Shopee. They may have some. Nag-start na rin akong mag-boil ng tubig. Okay? So this is very important kasi kailangan kumukulo na yung tubig natin bago natin isalang sa steamer. Okay? At kapag nag-start ng mag-boil, i-switch natin into low flame na po. At kailangan din natin mag-spray or punasan ng cooking oil ang ating mga molds para madaling alisin ang mga kutsinta pagkaluto nito. Sa isang mixing bowl, maglagay ng 2½ cups of water, 1 1/4 cups of brown sugar. Okay, so haluin natin ito ng whisker hanggang maging well-dissolved ang sugar natin. Isunod naman natin ang 1 teaspoon atsuete powder or pwede rin po kayong gumamit ng orange food color. Idagdag naman natin ngayon ang 1 1/4 cup cassava flour or tapioca flour. Ihalo na rin natin ang 3/4 cup of plain flour or all-purpose flour. So, continue mixing lang po hanggang lahat ng ingredients are well incorporated at wala nang makikitang buo-buo. So, kapag smooth na ang mixture, ihalo na natin ang 1 tablespoon of lye water. Ang lye water ay magbibigay ito ng soft and chewy texture sa ating kutsinta. Okay, ang next procedure ay kailangang salain natin ng mixture using a strainer para mas maging makinis ang texture at consistency ng magiging end product natin. So do this 3 times. Salain natin hanggang 3 beses. Okay, next ay i-transfer natin sa isang measuring cup with a pout. Ayan, yan ang pout niya para mas madali ang pagsalin sa ating mga kutsinta molds. And bago natin isalin sa measuring cup, kailangan ay halu-haluin natin ulit yung mixture para yung starch na nag-submerge sa ilalim is ma-well combined siya ulit. Kasi ang tendency is humihiwala yung starch or flour sa tubig kapag medyo matagal na siya nakaprepare. So ayan, nagsasalin na ako ng ating kutsinta mixture sa ating mga molds. Okay, so this time, make sure na boiling na po yung tubig bago natin ilagay ang steam rack. So make sure na maglagay rin tayo ng towel para hindi mag-absorb ito ng steam droplets at hindi tumulo sa ating mga kutsinta. So steam in low heat for 15 minutes. So, hayan, luto na ang ating mga kutsinta. So, just set them aside and let them cool down for a few minutes before natin alisin sa mga molds. And this time, gumamit po tayo ng toothpick to unmold the kutsinta. So, eto na.
So, makikita po natin na makintab, makinis, at kaaya-ayang kainin ang ating mga kutsinta. And with this recipe, nakagawa po tayo ng 24 pieces. So, depende yun sa size na gagamitin natin na molder. If you want more than 24 pieces, just double up the measurement of your ingredients. Sa toppings naman, we will use a dulce de leche. If you want to be more classic, pwede rin po tayong gumamit ng grated mature coconut or nyog. So it's entirely up to you kung ano po yung toppings na preferred nyo. If I can find a fresh matured coconut dito sa palengke namin, I would use it. So ayan, tapos na ang ating kutsinta. It's time for a taste test na. Ay, wait lang. Aside from the nyog, pwede rin po kayong gumamit ng grated cheese on top. Ayan, grated cheddar cheese. Masarap din po siyang lagyan. Ayan na. Taste test na. So, lagyan lang natin ng konting dulce de leche or caramel sauce. Pahiran po natin. So, ayan. So, wow. Very chewy. Ayan. Very malambot po siya kasi bagong luto. So, ayan. Makintab, makinis. And the taste, it's exactly the same taste na nabibili po natin sa palengke or merienda shop sa Pilipinas. Sobrang sarap po siya. Okay, guys. Hope you enjoyed watching my video and thank you for watching! Okay, hope you guys enjoyed watching my video and thank you for watching!